kinabukasan ng lahat. Ikaw ang sagot sa sigalot at hirap. Sa'yo namin inilalagak ang buhay, dahil ikaw ang kapayapaan tunay. Kapayapaan, O Diyos, aming sigaw. Hilumin mo ang sugat ng mundong sugatan. Sa iyong pangalan, kami nananalig. Pag-ibig mo'y maghahari magpakailanman. Bawat hakbang, bawat galaw, bawat pangarap na aking tinatanaw, ikaw ang dahilan, ikaw ang gabay. Hello everyone. Ayan po, a blessed evening, joyful evening sa bawat sa po sa atin, at welcome po sa ating new podcast, no, ng Global Harvest Goshen Ministry. Tawag po natin dito ay PPP. Ano ba yung PPP? Prayer, Praise, and Promises. So mamaya po, no, papaliwanag ko sa inyo itong panibago nating podcast. So anyway, purihin po ang Diyos. Tonight ay ang atin pong pagsisimula ng ating new podcast PPP. So let's get excited po sa ating pong new podcast. We hope and pray na maging maayos po ang ating pong internet connection. Pag-pray po ninyo na matapos po natin ang ating new podcast for tonight. So let us enjoy this evening, ano po, about sa atin. So shout out sa inyo po lahat, maging sa manunood o makikinig ng replay ng ating new podcast, no po, PPP. Ayan, so ayan, praise be to God. So internet, in the name of Jesus, maging umayos ka internet. Okay, sige po, tayo po ay magsimula, no, sa ating pong PPP, Prayer, Praise, and Promises, with this familiar hymn, no, na ating awitin. At alam po ninyo itong awiting ito, Great is Thy Faithfulness. Yan. At mamaya ay explain ko sa inyo itong awiting ito na napakayaman ng mensahe sa bawat po sa atin. So let's just chillax in the presence of the Lord and join me as we sing this song, Great is Thy Faithfulness. Let us praise and worship the Lord and thank the Lord with this song. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and
sun, moon, and stars and their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. Pardon for sin enough is that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great is thy faithfulness. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Awitin po na yan. Ano po? Great is thy faithfulness. Kaya yan po yung atin pong tawag natin. Hymnology. No? Yan po yung atin pong pag-aaralan for tonight. Ayan. Tungkol po sa awitin na great is thy faithfulness. No? Napakayaman po yung awitin po na yan. Kaya tingnan natin po ang gustong ipahayag ng ating pong pag-aaral po na yan. Great is thy faithfulness. So tingnan natin mamaya. Tingnan ko yung background ng hymn na ito. Great is thy faithfulness. So alam mo po ba na ang hymn na Great is thy faithfulness ay isinulat po ni Thomas Chisholm, no, noong 1923. No? Si Chisholm po ay hindi naging pastor ng matagal dahil po sa health issues. Pero sa kabila po ng kanyang kahinaan at limitasyon, nakita niya ang katapatan po ng Diyos sa araw-araw. Kaya kinuha niya po ang inspirasyon, ano, mula po sa awitin po na yan, Great is thy faithfulness. Dahil dito, ano po, naisulat niya ang hymn na nagpapahayag po na kahit nagbabago ang panahon, ano po, sitwasyon at buhay ng tao, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Amen? Laging siyang tapat. So, ang kanta po na Great is thy faithfulness po ay hindi nagsimula sa sobrang popular. Pero ito po ay isinama ni George Beverly Shea at si Pastor Billy Graham Crusades, no, sa kanilang mga evangelistic gatherings. Aba, ay naging isa ito sa pinakapaboritong hymns, ano, sa buong mundo. Ayan, kung kayo po ay evangelical o protestant, siguradong alam na alam po ninyo yan pong awiting po ng Great is thy faithfulness. So hanggang ngayon, kinakanta natin ito sa church services, weddings, funeral, Thanksgiving, at maging sa ating personal devotions, no? Paalala na hindi natatapos ang katapatan po ng Diyos at bawat umaga, ano po, ay may panibagong pag-asa. So ito po yung ating PPP, ano? Prayer, Praise, and Promises, no? Ito po ay actually hymnology podcast, ang tawagin nating hymnology podcast ay ang pag-aaral ng mga himno
o awitin po sa ating kapanahunan at maging sa nakaraan. Hindi lang siya tungkol po sa pagkanta, no? Pagkanta nitong awiting ito, o hymnology, o pag-aaral, kundi pati po sa history. Yan po yung hymnology na podcast natin. Pag-aaral natin yung history, paano nagsimula at nag-develop ang mga hymno, no, mula po sa panahon ng early church hanggang ngayon, no? Pangalawa, yung hymnology podcast po natin ay pag-aaralan yung lyrics, no? Yung lyrics, ano ang laman ng kanta, anong teolohiya o aral o pagtuturo ang sinasabi sa awiting ito. Okay, pangatlo pala yung music niya, paano binuo ang melody at harmony para bumagay po sa lyrics. At pang-apat na po yung authors and composers. Sino ang mga taong ginamit sa likod ng mga awiting ito ng Diyos para maisulat ang mga himno. And then, panghuli, yung hymnology podcast natin para po sa worship use. No? Paano nakakaapekto ang himno sa pananampalataya, pagsamba at buhay ng simbahan. So yan po yung ating new podcast, no, PPP, Prayer, Praise and Promises, Hymnology Podcast. Kaya kumbaga, itong hymnology kwento at kahulugan po ng ating mga awitin sa pananampalataya. At yan po yung tinatawag nating hymnology. So ngayon, inaawit natin yan, pero tingnan natin ngayon, no, yung mga promises, mga aral, mga pangako mula dito po sa awiting Great is Thy Faithfulness. So isa-isahin natin sa mga pangako nitong Great is Thy Faithfulness. Number 1, God never change, no? God never change, yan po yung isang pangako ng awiting Great is Thy Faithfulness. Sabi po sa awitin, Thou changes not, Thy compassions, they fail not. Yan, no? Diba? Ibig sabihin po, kahit nagbabago ang tao at ang mundo, ang sitwasyon, ang Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? Forever siyang tapat at sapat sa bawat sa atin. So, God never changes. Ibig sabihin po, si Lord ay constant at consistent. No? Unlike po sa atin o sa mundo na alam niyo yun, na laging nagbabago, feelings, circumstances, even people's promises. Si God ay the same yesterday, today, and forever, di ba? Yan po yung sinasabi po sa Hebrews 13:8. No, hindi siya nagbabago sa kanyang character, sa kanyang love, at sa kanyang faithfulness. So, kung ano ang sinabi niya noon, totoo pa rin ngayon at magiging totoo pa rin bukas. Kaya pwede tayong magtiwala fully po sa kanya. Kasi hindi siya pabago-bago. So halimbawa, parang isang matibay na bato, di ba? Hindi natitinag kahit anong bagyo. Ganon din po si Lord, sa buhay natin. Habang nagbabago ang mundo, ang Diyos po ay matatag at maasahan. Amen. So yan po yung unang promise po ng awiting Great is Thy Faithfulness. Pangalawa, mercy and compassion are new every day. Yan naman po yung palang pangako. Sabi po sa awit, morning by morning, new mercies I see. Yan, no? Ibig sabihin, araw-araw may fresh grace at bagong simula mula po sa Diyos para sa iyo, no? Mercy and compassion are new. Binibigyan po tayo ng Diyos ng fresh start, kahit nagkakamali tayo kahapon, hindi natatapos ang biyaya at malasakit niya po sa atin, no? Lamentation chapter 3 verses 22 to 25, di po ba? Yan po yung sinasabi sa atin, no? Na the steadfast love of the Lord never ceases, no? His mercies never come to an end. They are new every morning. So, parang araw po na sumisikat kahit gaano kadilim ang gabi, hindi po ba? Ganon ang mercy, yung habag at compassion ng Diyos. Lagi tayong may panibagong pagkakataon to experience His forgiveness, love, and guidance.
Kaya hindi natin kailangang mabuhay sa guilt o hopelessness, no? Instead, we can wake up each day na may pag-asa, knowing na si Lord ay laging handang magbigay ng second chance. Sabi nga, every gising is a blessing. Amen? So, pangatlong pangako ng Great is Thy Faithfulness. Sabi doon, God provides all our needs. Yung pangako niya, sabi sa kanta, all I have needed, Thy hand had provided. Wow, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Sapat at tapat ang kanyang provision, no, sa tamang oras. So, ibig sabihin po niyan, si Lord ang ultimate provider natin, no? Hindi lang siya concern sa spiritual needs natin, kundi pati po sa physical, emotional at daily necessities, no? Philippians chapter 4 verse 19 says, "And my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus." Kaya minsan iniisip natin, sapat ba ang meron ako, no? Kakayanin ko ba? Pero si Lord, may paraan, hindi po siya naubusan ng resources. Amen? At alam niya kung ano talaga ang best para po sa atin. Parang isang magulang, na laging iniisip ang kabutihan ng pamilya ng ating anak. Lagi niyang tinitiyak na may sapat tayong pagkain, gabay at proteksyon. Ganun din po ang puso ng Diyos para po sa atin. Laging handang magbigay ng tamang bagay sa tamang oras. Kaya pwede po tayo magtiwala sa Kanya kahit uncertain ang future, no? Dahil po si Lord ang source ng lahat ng bagay. Amen. 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 Okay, pang-apat po na promise, no? Great is Thy faithfulness ay yung pong strength for today, kalakasan sa atin, no? Sa ating buhay, strength for today. May assurance na kahit anong pagsubok, kahit na anong mga hamon sa buhay natin, may lakas na galing sa Diyos para makaya natin ngayon. Amen? So, strength for today, ibig pong sabihin yan, sapat po ang lakas na ibinibigay ni Lord para po sa araw na ito, sa atin. Hindi niya sinasabi na kailangan mong mag-alala agad sa bukas. Kasi po, ang grace po niya ay laging fresh at enough for today. Kung ano man ang harapin mo ngayon, problema, trabaho, challenges, future, plans, may assurance ka na God will supply the strength, no? Amen. You need right now. Hallelujah. So in short, hindi mo kailangan mag-worry about the future, no? Kasi po ang Diyos nagbibigay ng daily strength one day at a time. Alright? So number 5 na pangako ng Great is Thy Faithfulness is hope for tomorrow. Hope for tomorrow. Sabi sa kanta, and bright hope for tomorrow. Wow, bright hope for tomorrow. Dahil po sa katapatan po ng Diyos, may pag-asa tayo sa future kahit uncertain po ang mundo, kahit na yung ating current situation, nangyayari po sa ating mundo, sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa mga issues, hindi natin alam kung ano mangyayari, no, sa future. Kaya katapat pa rin po ang Diyos, may pag-asa tayo sa future kahit po uncertain ang mga pangyayari sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating ministry, sa ating pong bansang Pilipinas, at maging sa buong mundo. Hope for tomorrow, ibig sabihin, kahit uncertain po o nakakatakot, minsan ang future, no, may assurance tayo na God is already there. He is still sit on the throne. Siya pa rin po ay nakaupo sa kaharian niya, no? Siya pa rin ang Diyos na hindi po natitinag, unstoppable and unbreakable sa kanyang kapangyarihan. Siya po nagbibigay po ng pag-asa na bukas will not be empty, no? Kasi hawak po niya ang ating future. Amen? Okay? Kahit may worries, struggles, or plans na hindi po natin kontrolado, kapatid, kaibigan, mga kababayan, we can face tomorrow with confidence dahil
faithful po si Lord sa inyong buhay, sa ating family. Amen? Sa ating ministry, maging sa ating bansang Pilipinas, because Philippines is for Jesus. Amen? Ayan, ipag-pray, no? I-declare natin, let us pray and prophesy that Philippines is for Jesus. No matter what ang mga nangyayari sa ating bansa, sa ating mundo, sa iba't ibang bahagi ng mundo, still God is in control. In short, may pag-asa po sa bukas, kasi ang Diyos ay hindi nagbabago at laging kasama natin. Amen? So, in summary ng ating pong PPP or hymnology for tonight, ang great is thy faithfulness po ay punong-puno ng mga pangako na nagpapaalala po sa atin na hindi lang noon tapat at sapat ang Diyos, kundi hanggang ngayon, bukas at magpakailanman. So, samahan po ninyo po ako, no? Magkaroon po tayo ng declaration, tong awiting Great is Thy Faithfulness. So, repeat after me, dito po sa ating declaration. So, sundan nyo lang po yung aking sasabihin. Today, I declare, my God never changes. He is the same, yesterday, today, and forever. His mercies are new every morning. Amen. Hallelujah. His mercies are new every morning. All I have needed, His hand has provided. He is my faithful provider. Today I declare, I have strength for today because the Lord is with me. Today I declare, I have bright hope for tomorrow because my future is secure in Him. Today I declare, great is thy faithfulness, O Lord, unto me. Ayan, sige po. Tayo po ay magtapos sa ating pong panalangin. At personal tayong lumapit po sa trono ng Diyos. And dalhin natin po sa Kanya ang ating mga personal prayers as I lead dito po sa ating closing prayer. God is so good. No? He is faithful. Great is His faithfulness sa buhay po natin. So, let us pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to praise you, to thank you, to glorify your name, for you are so, so good. You are good God. You are great God. You are faithful God, awesome God sa buhay po ng bawat sa atin. Salamat po sa paalala po ng awit na great is thy faithfulness. Sapagkat sa bawat araw po ng aming buhay, nakita namin po na tunay na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, habag at katapatan. Lord, kahit kami po ay nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, ikaw pa rin po ay nananatiling tapat sa amin. Dalangin po namin po sa aming pag-uwi o paglalakbay araw-araw sa aming mga harapin, sa aming buhay araw-araw. Maalala po namin na may mercy na bago tuwing umaga, may provision na sapat po sa aming pangailangan, at may pag-asa para po sa kinabukasan dahil ikaw ang aming Diyos na tapat at sapat. Help us, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to be faithful to you too in our words, actions, and in lives, oh God. In all things, you alone can be exalted. Lord, I pray sa bawat mga listeners and viewers po na narito ngayon, even po yung mga mag-replay ng manunood, makikinig ng hymnology podcast na ito, Prayer, Praise, and Promises. Lord God, sila po ay inyo pong samahan, gabayan, patnubayan, pagpalain, ingatan sa araw-araw ng kanilang buhay. Alam po ninyo ang bawat
kanilang mga kahilingan dalangin po sa inyo. Wala pong nalilihim kahit po ang kanilang mga hamon, kinakaharap, problema sa buhay, ay kayo ang Diyos na tutugon sa lahat ng kanilang panalangin, sapagkat kayo nga po ay Diyos na mabuti at sapat sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Kaya po, Panginoon, salamat po sapagkat sa gabing ito ay natapos namin. Thank you, God. Nagkaroon po kami ng isang maayos po na internet connection. Salamat po sa bawat isa na hindi po nagsasawa, na lagi nandiyan, na nakikinig ng iyong mga salita through this podcast. Salamat po, Diyos, at hindi po masasayang ang mga oras at panahon na kanilang inilalagi, sapagkat kayo ang Diyos na naglalagay ng pagpapalakas, pagpapatibay, pagpapalalim sa kanilang pananampalataya. Gawin po ninyo na ang bawat mga podcast araw-araw ay maging inspirasyon, maging instruction, information, magkaroon ng revelation, at higit sa lahat, magkaroon ng transformation sa buhay po ng bawat sa amin. So, palain mo po ang bawat sa kanila po. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus and Holy Spirit, for the answer for our prayers. In your time, Lord God, you make all things beautiful in your time, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga pangarap, sa aming mga paglilingkod. Lord, we also lift up to you ang aming mga kababayan, especially po sa Cebu na nagkaroon ulit ng lindol, Panginoon. Lord God, we pray for your protection, provision, let your presence and power be with them, Lord. At dalangin po namin, O God, na in the name of Jesus, we cancel, we rebuke any aftershocks, Panginoon. And we pray, Lord, na mabilis agaran ang national, local government, even NGOs and individual churches and wealthy people to assist and help, agapayan, tulungan ang aming mga kapatid na affected po ng earthquake sa Cebu. And all the rest ng aming bansang Pilipinas, Lord God, we cover, O Lord, your faithfulness, your great faithfulness sa kabila ng mga pangyayari po sa aming bansang Pilipinas. We declare, we claim, we prophesy that Philippines is for Jesus alone. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa mga pangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. And now, brothers and sisters in Christ, receive the Lord's blessing. The God who is faithful then, now, and forever be with you. May He bless you with strength for each day, peace in the midst of the storm, and unfailing hope for tomorrow. And may God's faithfulness be your guide at all times. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Okay, shalom and God bless. Thank you very much po sa bawat isa na patuloy po na nagsosupport, sumusubaybay sa ating pong podcast. So, see you po tomorrow para po sa second hymnology podcast po natin. Bukas po ay pipicture po naman natin yung awit hymns na Blessed Assurance. So, see you then tomorrow night at the same time, 8:30. Shalom and God bless. Ang buhay kay hirap intindihin, puno ng pagsubok, di ko kayang dalhin. Ngunit sa iyong bisig, ako'y may lakas. Ikaw ang ilaw sa dilim kong landas. Sa iyo ko bibit